Oh my goodness. Ano naman ang sagot? Mabuti naman. Ay, salamat. Ay, kasi pag sinagot kamusta ka? Masama. Masama ang nangyayari sa akin. Ako. Medyo mag-ingat-ingat ka dyan. Baka makagat ka. Amen. So, let me do a quick and simple survey. So, ilan po sa atin dito ang nakakilala sa Panginoon dahil merong nag-abot sa inyo ng mga leaflet o flyers. Meron po ba? Nakilala niyo si Jesus dahil meron kayong may nag-abot sa inyo ng leaflet? Meron ba? Meron ba? Wala. Meron kayong napanood sa telebisyon. Meron po kasi ganyan nakapanood kayo probably ng Christian program. Yan at kayo inipo ng Panginoon at tumanggap ka kay Lord. Nasa kamay, meron po ba? Ay, meron. Praise God. Salamat po. O meron po ba sa inyo na kaya naman kayo ay nakakilala kay Lord may nadaanan kayong malaking billboard. At nangusap yun sa inyo. Kasi sa EDSA marami na ngayong billboard na nagpapahayag ng pagkilala kay Lord. Meron ba dito? Nakakita kayo ng billboard. Ang laki-laki, ginasusun kayo ng kung sino man, para mag-anyaya na makakilala tayo sa Panginoon. O yung iba dito, baka nandito kayo dahil nandito yung nililigawan ninyo. O kaya man yung crush nyo, sinusundan nyo dito. Mukhang meron O meron ba dito, kaya kayo nandito dahil merong nag-share sa inyo, may nag-invite sa inyo. Sino po yung meron nag-invite dito? Tapos ang kamay. Wow! Mas majority, mas marami na kaya tayo ay nandito. Dahil merong tao na naglakas ng loob, At talagang gumawa ng paraan para tayo ay maanyayahan. Amen. Pag narito nyo kaya ang mga tao na nag-invite sa inyo, what would be your reaction? Papasalamatan natin sila. Amen. At nung tayo nakakilala sa Panginoon, may nabago po ba sa buhay ninyo? Sino dito may nabago sa buhay niya? Taas ang kamay! Wow! Tingnan mo nga yung katabi mo, tanong mo, may nabago na ba sa buhay mo? Di nga. Meron na? Praise God. Ang pinaka-bottom line lang nito ay nung nakilala natin ang Panginoon in whatever way, sa anumang kaparaanan. Pwede yung iba sa atin napapunta dito dahil medyo tinakot pa, pupunta ka ba o hindi? Susunugin kong bahay mo, pag di ako muna. Ano ba ang naging paraan ng bakit tayo nandito o whether yung iba sa atin, napadaan lang, nakita lang yung karatula, JCSGO, ay biglang parang may puwersang humugot sa'yo papasok. Wow! Ano man ang dahilan, ang pinakamaganda dito ay may binabago ang Panginoon sa atin. At ang pagbabagong yon sana po ay mabuti. Bakit sabi mo sa katabi mo, sana mabuti? Yan. Para sana mabuti yung pagbabagong ibinibigay sa atin ng ating pagkakilala sa Panginoon. In the book of Romans chapter 1:16, napakaganda na balik-balikan po natin ang scripture na ito sapagkat napakarami at napakayaman ng salita ng Diyos na alam natin na makapagpapabago sa ating buhay. Ang sabi po doon, for I am not ashamed of the gospel because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes, first to the Jew and then the Gentiles. Hindi daw natin dapat ikahiya ang pagbabahagi ng salita ng Diyos sapagkat ito ay kapangyarihan ng Diyos. Ano ba ang ibig sabihin ng gospel? Gospel is basically the good news. Mabuting balita. Alam niyo, tayo mga Pilipino ay sanay na tayo sa masamang balita. Parang ang mabuting balita ay hindi magandang balita. Kumbaga sa dyaryo, mas sensationalize, mas grabe, mas pangit. Yan ang balita. Pero pagka nakakabalita tayo ng magandang balita, kung maganda ang ekonomiya ng Pilipinas, dati na yan Maganda ang pasok ng mga investment. Dati na yan. Ay, hinahanap natin sa balita, asan ba dito yung massacre? Yung massacre, hanapin natin yung massacre. Asan ba dito yung dilubyo? Hanapin natin yung dilubyo, yung maraming namatay. Hanapin natin yung balita na, yung pinaka-pangit. Pero the gospel is a
about the good news, mabuting balita. Sabi mo sa katabi, buti na lang nandito ka. Wow, bakit may magandang balita, may mabuting balita kang maririnig sa presensya ng ating Panginoon? Amen? Di ba sa inyo na, mabuting balita. Kaupo dyan, pero di maiangat-angat yung kanto ng mga bibig. Bakit? Puro masamang balita yung karga-karga natin. No? From Monday hanggang kanina nga puro pangit na balita. Pero alam niyo, meron talagang mabuting gagawin ng Panginoon sa atin. Mabuti na lang, nandito ka. Amen. Meron ihahatid na mabuting balita. Mabuting balita daw, sabi sa Romans chapter 1:16, is the power of God. Yan ang kapangyarihan ng Diyos. Wow! Kaya nga nung nakilala mo ang Panginoon, nabago ka. Bakit? Sabihin mo sa katabi mo, bakit? Dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Amen. The gospel is about the good news. The gospel is about the Word of God. Ang mabuting balita na ito, na gospel na sinasabi, ay patungkol din sa mga salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay mabuting balita. At ang mabuting balita na salita ng Diyos ay ang kapangyarihan ng Diyos. Wow! Kapangyarihan ng Diyos sa mga taong maniniwala din. Kasi pag tinignan niyo yung kaso, ano ngayon? Binasa ko nga. Nasaan? Wala naman nangyayari sa akin. But no. The gospel is the power of God for those who believe. So pag naririnig natin yung salitang power, anong naiisip niyo sa inyong mga pag pinagbubulay-bulayan? When you heard the word power, what comes to your mind? Kapangyarihan. Otoridad, Parang authority. Wow. Kapangyarihan. Otoridad. Authority to rule. Meron akong kapangyarihan. Malakas! Yan. Sinabi mong power, malakas yan, malakas! There's power, malakas. No? At sa mundong ito, sadly, pag narinig yung word na power, they thought of it as something magical. Tama, no? Pag nanood tayo ng mga palabas na may power, parang ang pinapakita doon ay something magical. No, magic. Iglap-iglap. No? Na parang meron kang tinataglay na isang iglap na ganyan, ay kaya mo gawin magic. But you know, the power of God is not anything magical. Kasi alam niyo kung ano yung magic? Trick lang yun, trick. Paglalansi sa ating mga mata, illusions, no? Hindi po yun totoong kapangyarihan. But the Bible speaks about the power of God, ang kapangyarihan ng Diyos. That is not magic. Hindi po ito mga kisap-kisap mata lang. The truth of the gospel, that is the power of God, is something about supernatural. Wow! Higit sa natural. Ito'y isang puwersa ng Diyos that He uses to accomplish His purpose in our lives. That's the power of God. Kaya nga, di ka ba nagtataka nung nakilala mo, Panginoon, anong hiwaga ang bumanot sa akin na ako ay nabago? Di ka ba nag-iisip? O baka walang nababago? Yan ang talagang hiwaga. Kababalaghan ang tawag dyan. Meron nabago sa akin. No, somehow, hindi man lahat pa, because the Lord is still in the process, but there is a supernatural force at work in our lives that is accomplishing the will of God. The word power, doon sa binasa natin, derives from the word dunamis. Naalala ko yung preaching ni Bishop Jonathan dyan, dunamis. It's like a dynamite of power. Pasabog ang kapangyarihan ng Diyos. But not in a way destructive, in a way constructive. Binabago tayo ng kapangyarihan ng Diyos. Sabi sa 1 Thessalonians chapter 1 verse 5, because our gospel came to you not simply with words, but also with power, with the Holy Spirit, and deep conviction. Ang kapangyarihan daw ng Diyos, yung gospel, no? Yung salita ng Diyos, ay dumating
dumating daw po sa atin hindi dahil sa mga salita lang. Sinabi lang sa'yo, tapos na. Hindi. Nung binahagi sa atin ang salita ng Diyos, it comes with the power of God. Sinamahan ng banal na spirito at may malalim na paninindigan dito. Kaya nabago ang ating buhay. Meron bang nag-share o mag-share ng salita ng Diyos? Alam mo, tanggapin mo si Lord. Tanggapin mo. Bakit ko tatanggapin? Sabi ni Pastor Vicky, tanggapin mo. Walang conviction mo. There's nothing anyway. Conviction na makikita ka, mababasa ka doon sa pag-share na yun. Tanggapin mo daw si Lord ba? Sabi ng church namin, tanggapin mo. Hindi yun. You know, when we share the gospel, it always has to have the power of God with the Holy Spirit and with a deep conviction. That is why it is changing lives. Kaya nakakabago ng buhay. Pag nagsishare tayo, meron ba ginawang mabuti ang Diyos sa buhay ninyo? Meron ba? Sinong meron ditong ginawa ang Lord na mabuti? Meron naman. Nasa kamay. Pag sinasabi nyo na kunwari ikaw ay niligtas ng Panginoon, sabi, niligtas na ako ni Lord eh. Dapat patay na ako, niligtas ako. Ang saya-saya ko nga eh. Ang saya-saya ko. Ay, kita. Saya ko nga. Tuwan-tuwa ako kasi umaba pa yung buhay ko. Saya ko nga. Ang saya-saya. Walang kakonflikto, walang kakapangyarihan yan. Pero pag ito ay ginawa ng Panginoon sa'yo, paano ba siya na, purihin ng Diyos, grabe, dapat patay na ako, pero alam niyo, buhay pa ako ngayon. Amen, yun ang mayroong conviction. Amen. Kaya alam niyo ba, when they hear that, wow, mababago ang buhay nila, they will believe about the power of the Lord in our lives. So kung paano daw ito na-share sa atin, gano'n din daw natin ibahagi. May kapangyarihan ng Diyos, kasama banal na spirito at may matibay at malalim na paninindigan sa katotohanan naranasan natin sa ating buhay. Amen. So here's a fact. Ito'y katotohanan. The power of God is real. Totoo po ang kapangyarihan ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, totoo yun. Totoo ang kapangyarihan ng Diyos. Hindi ito something that we read. Hindi ito yung mga bagay na nabasa mo na o narinig mo lang na nangyari doon sa kapitbahay mo o doon sa mga tumayo dito o nagkikwento. Totoo po ito. Walang chika ito. This is the truth. Meron pong katotohanan ang kapangyarihan ng Diyos. Alam niyo yung iba, kaya, they're skeptic about it. O, totoo ba yan? Parang hindi naman nangyayari sa akin. Parang noon ko pa gustong mangyari, pero walang nangyayari sa akin, nakapangyarihan ng Diyos. Ang tagal-tagal ko nang tumatalo dyan. Buti pa yung isang sister o yung isang brother may naipento, pero ako parang wala. Hindi ko yata maranasan. Bakit? Totoo kaya na may kapangyarihan ang Diyos? Kasi porque wala ka naranasan. Yung iba naman iniisip nila, yung kapangyarihan ng Diyos noon pa yun, Old Testament yan eh. Yung naghahati ng mga daga, yung umuulan ng tinapay, noon pa yun, noon. Iba na ngayon. Noon yun siguro ngayon hindi na yan gagawin ng Diyos sa atin. Sinong may sabi sa'yo? Our God is never changing. He is the same yesterday, today, and forevermore. Kung ginawa niya yan noon, pwedeng gawin yan ngayon. At kahit sa mga susunod na panahon, He can do it. Pwedeng gawin yan ng Diyos. His word is never changing. Heaven and earth will pass away, but the word of God will remain forever. Ang salita ng Diyos hindi nagbabago. Kaya yung sinulat niya noon, kahit hindi pa pinanganak ang kanununuan natin, huwag mong akalain para sa noon yun eh. Noon hindi. Hindi yun nabago. Hanggang ngayon, totoo ang sinasabi ng salita ng Diyos tungkol sa kapangyarihan ng Diyos. Alam niyo kung anong nabago? Tanungin niyo ako ano?
Ay, ayoko na ganyan. With conviction, tanungin niyo ko ano. Ay, ang hina-hina. Tanungin niyo ko ano. Yan ang magandang sagutin na ano. Nakakaano yung ano niyo. Ang nagbago talaga tayo, ang tao. Si Lord hindi nagbabago. Ang salita niya hindi nagbabago. Pero ano at sinong nagbabago? Ang tao ang nagbabago. People are wavering. Nagdududa-duda. So walang problema kung sino ang Diyos. Walang problema sa kapangyarihan ng Diyos. Hindi rin naman nababago ang kapangyarihan ng Diyos, pero tayo, sadly kahit mga Kristiyano, medyo umuuga sa ating pananampalataya that God can do it. He can do it. Ang kapangyarihan ng Diyos. Sabi ng iba, kasi wala naman akong nakita at wala naman akong makita ang nangyayari sa akin. Kaya siguro hindi ako maniwala. Sabi mo, Pastor, ang dami-dami nagpipreach dito. I will be blessed. You will be blessed. Eh, nasa ng blessing? Hindi naman ako nabibless. Wala, hindi ko makita. Kaya hindi ko rin ako maniwala. Sabi, I will be blessed. Hindi naman ako nabibless. Hindi ko rin ako maniwala. Alam niyo, ba't hindi ka blessed? Kasi hindi ka nga naniniwala. Maniwala ka muna bago ka mabibless. So, sino dito ang naniniwala na pagpapalay kayo ng Panginoon? Tapos ang kamay, yan, mabibless kayo kasi naniniwala kayo. Sabi ng iba, nasaan? Nasaan yan? Asan ang blessing? Saan nakalagay yan dito sa hall na to? Saan? Tinatago nyo. Saan ng blessing? Mapuntahan na. Asan yung blessing? Maniwala ka muna. Kasi dito sa mundong ito, sinanay tayo to see is to believe. Makita mo, saka maniwala. Ay hindi ganyan ang prinsipyo ng Biblia. Sa Biblia, maniwala ka muna, makikita mo. So meron pa kayong mga hinihingi ngayon na hindi nyo pa makita. Pero basin nyo yun, may makataas sa kamay. Kung may hinihingi kayo kay Lord, hindi nyo pa nakikita, maniwala ka muna, baka maya-maya, makita mo na yan. Amen! People are skeptic. O, totoo ba yan? Ay, hindi tayo pinagpapala. There is no doubt about the power of God at work. Gumagana po yan, kapangyarihan ng Diyos. Kahit nakaupo kayo dyan, gumagana ang kapangyarihan ng Diyos. You know, sabi sa Matthew 22 verse 29, Jesus replied, "You are in error because you do not know the scriptures and the power of God." You are mistaken in your life. Kaya ka nagkakamali Kaya ka mali-mali sa buhay mo. Bakit? Hindi mo alam ang salita ng Diyos. Hindi mo alam ang kapangyarihan ng Diyos. Well, Christian na tayo, probably iba sa atin matagal ng Kristiyano. But things are not really changing the way we want it. Hindi natin makita yung gusto natin. Hindi na, tagal-tagal ko na nag-pray, ba't hindi ko makita? May problema ka ba, Lord? Gusto mo, tulungan na kita, Lord. Nahirapan ka ba sa hinihingi ko sa'yo? Tulungan na kita. There is no problem. As far as God is concerned, walang problema kay Lord. Sabi mo, katabi mo, titigan mo, sabi mo, walang problema si Lord. Wala siyang problema. Oy, anong problema si Lord? Ang problema nasa sa atin Hindi daw natin alam ang salita ng Diyos. That's why we are mistaken. Kaya tayo nagkakamali, we're prone to error. Yung mga decision natin, yung diskarte natin sa buhay, pakikalabit mo nga yung sarili mo, kalabitin mo lang, yung diskarte mo sa buhay, mali-mali! Bakit? You are in error. Sabi sa ibang translation, you are mistaken. Because you cannot know the scriptures or the power of God. Hindi mo alam. Alamin natin. Sabi mo sa katabi mo, alamin natin, ha? Kailangan alamin mo. Akala kasi natin yung scripture, binabasa lang. Abay, teka muna po, gusto ko paalala sa inyo na yung mga letra na yan na binabasa natin, na ikinukonfess natin, ay ang kapangyarihan ng Diyos para baguhin ang buhay mo ngayon. Amen! The power of God.
guys, the Word of God is the power of God. Kapangyarihan ng Diyos. So, sino dito ang may problema? Tasa kami, may problema kayo. Tasa kami, tingnan ko kayo maraming problema dito. Tasa, ang daming may problema. Minsan yung iba, hindi na natin alam kung paano natin susolusyonan ang patong-patong na problema yan, no? Amen ka na. Diba, no? Hindi na wala alam kung paano mag-discard yan eh. Ipapalimahin sa atin sa Matthew, you are mistaken, baka magkamali ka kung hindi mo alam. Ang salita ng Diyos at ang kapangyarihan ng Diyos. The Word of God, the Gospel, truth, has the power to change your life. Pinapaalala po sa atin yan ng ating Panginoon. So para tayo ay error-free o ma-minimize yung margin of error natin, ay siya sa atin natin, alalahanin natin, no? Kilalanin natin ang salita ng Diyos. There are 6 things about the power of God. 6 na bagay tungkol sa kapangyarihan ng Diyos na nais kong ibahagi sa inyo. Marami po ito, pero yung pinaka-basic na lang. Kayo na magsaliksik ng iba. Alam nga naman, spoiled kayo. Kayo magsaliksik ng iba. Number 1, the power of God has the power to create. The power to create. You know, the book of Genesis chapter 1 testifies on this, no? Yung buong chapter na yun, at hanggang buong Genesis, keeps on testifying about the power of the Word of God, the power of God. Ang lahat ng mundong ito, ang buong sansinukob, came into being because of the power of God. Nilikha ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Ikaw at ako. Wow. We are a living testament of the power of God. Kung hindi tayo nilikha ng Diyos, baka hindi ba sa inyo naniniwala pa mula sa theory ni Darwin na nagmula ka sa unggoy. Tignan mo yung katabi mo, tignan mo. Oo, parang naniniwala ka yata. Walang ganon. Walang ganon na. Alam mo, ang hawig nga, basta may trace nababanaag may hawig hindi palayo. But no, hindi po tayo galing sa kung saan. No, nagmula tayo sa protozoa, umahon, naging palaka, at hanggang naging monkey. Wala kang ganyan. Nilikha kang tao ng Diyos ayon sa kanyang wangis dahil sa kapangyarihan ng Diyos na nananalaytay sa atin. Amen. The power of God is at work in our lives. Amen. The second thing is the power to deliver. In the book of Exodus, no? It's a testament also tungkol sa kapangyarihan ng Diyos, how He delivered His people from bondage to His promises. Wow, Exodus 32:11, it's about the story of the Israelites brought out of Egypt. Wow. Ayon sa kapangyarihan ng Diyos, He has the power to deliver. Nandito ka ba sa sitwasyon na ikaw ay talagang parang nakasadlak, nakakulong, nakalubog? You know, God has the power to deliver you out of that bondage. Yun naman kung alam mo ang kapangyarihan ng Diyos. Pakitalapit mo yung katabi mo, yung kung alam mo. Kaya alamin mo. Alam mo ba, Solomon, I've been in this bondage for 10 years. Wow, 10 years. Hindi ko po alam kung paano ko makawala dito. That is why we are mistaken. We are in error. Hindi mo ba alam na kahit ngayon ay pwede kang palayain ng Panginoon if you believe that God will do it in your life? Nakalubog po kami sa sandamukan na utang Inana ko pa nga po yung utang ng lolo ko, tsaka ng tatay ko, tsaka ng digong ko Sa akin po yan talagang hindi ko na alam kung paano po ako makakasalba dito. You know, the power of God has the power to deliver. Pastoras, 5 taon na po ako may sakit. Naubos na po yung ari-arian namin.
Tsaka yung mga savings namin sa kakapagamot. You know, the power of God has the power to deliver. Kaya kang ahunin ng Panginoon. Tanggalin ka dyan sa masalimuot mong kondisyon at ilipat ka sa kanyang mga mabubuting pangako sa iyo. Amen. He has that power. Kailangan maging aware ka lang. Amen. Yung iba kasi parang wala na napagsakluban na ng langit at lupa, hindi na talaga makaalis. Kasi baka hindi nila alam. O nakakalimutan natin. That's why we are being reminded today about the power of God. He has the power to deliver. Nandiyan yung tatay ko, naalala ko, I testified before you that he was diagnosed the last time na wala na nga siyang bagay. The power to create and to deliver operated in his life. Ano na tatanggol? Ha? Pa? Tayo ka nga. Ayun, groovy. He's like what? 70... Nakakayang yata yung mga ano. 76. Kasi alam niyo naman ang motong sa buhay, kalabaw lang ang tumatanda. Hindi talaga ako makabilang. Wow. Wala na yun Kanyang bagay. Takot nga yung doktor Paano pa ito humihinga? But then miraculously, the power of God to create new lungs for him. Yung second na punta na dun takot-takot din ng doktor, pati yung radiologist Bakit magbago ito? At ang bago nyo, ang bago ninyo, brand new, bago. Imagine nyo, palakpakan naman natin ang pambira sa galing yun. Hindi nga namin alam kung sa Mercury Drugstore kami pumunta para bumili ng bagong baga. Wala, hindi yun available. But only the power of God. Amen. Can do it! Amen. So even in your helpless situation, hindi na mo kayang i-prepare ng siyensya yun. You know, God can deliver. He can bring you out of that situation. Kagaya din ng mga Israelita, for 400 years, they were in bondage. Hindi na nga nila alam kung paano maging malaya. No, the word liberty and freedom is so foreign to them sa tagal ng panahon ng kanilang pagkakaalipin. And yet the Lord delivered them by His awesome power. Amen. Number 3 is the power to subdue. And the power to rule. Okay? The power to subdue or to rule. 2 Chronicles chapter 20 verse 6 says, God has the power to rule over all the kingdoms or all the nations. May kapangyarihan ng Panginoon. Wow. Na maghari sa lahat ng nasyon. Wow, look at that power. Saang domain ka man kabilang, ano man domain mo. Well, the Lord has the power to rule. Hindi ikaw ang pinaghaharian. If the power of God is in you, hindi ikaw ang paghaharian. Ikaw ang maghahari doon sa lugar na yun. Hindi naman yung maghari-harian. Iba naman yun. Tumabi kayo dyan, ha? Tadana ka. Hindi, siga naman yung tawag doon. Hindi naman yun ang ibig natin. But the power to rule, hindi ikaw ang pinaghaharian ng problema. Ang problema, nasa ilalim ng iyong paa. Because the power of God is in you. May mga Christians, pag dumadating yung Sunday, pag dumadating, parang pagkabang. Saan yung pinto? Sabi ko na itong pinto. Please. Hinihila na yung paa. Dali, Sabado na. Bukas linggo na. Yung iba, sadly, hindi na nga umaabot ng linggo, hindi na makaalis. Buti na lang nandito ka sa sabi mo, umabot ka. Buti na lang nandito ka, umabot ka. Power to subdue, may kapangyarihan ang Diyos. Na ilagay ang lahat ng mga bagay niyan sa ilalim ng kanyang paa. Kung alam mo lang ang kapangyarihan ng Diyos, hindi ka paghaharian ng takot. Hindi ka paghaharian ng mga duda. Hindi ka rin paghaharian ng kung ano-ano mga pressure mo sa buhay. Kung alam mo lang, kalabitin mo rin sarili mo. Lima din, ha? Number 4 is the power to help. May kapangyarihang tumulong ang Diyos. 2 Chronicles
speaks about the power to help and to overthrow. Kaya kang tulungan ng salita ng Diyos. Alam niyo, minsan sa atin ang hinahanap nating tulong is physical help. Kailangan makita ko yung tulong. Tama. Kailangan makita ko kasi pag wala akong makita, I feel alone, Lord. Nag-iisa ako sa mundong ibabaw. Kailangan may makita ka eh. Para ma-assure ka na meron kang tulong. But no, if you just know the Word of God, pwede kang tulungan ng salita ng Diyos. Pwede kang tulungan ng kapangyarihan ng Diyos. Pwede kang tulungan ng presensya ng Diyos. At ang kapangyarihan ng Diyos has no limit. Walang limit yan. Yan ang maganda sa tulong ng Diyos. Walang limit. At wala kang kwarta, sino dito ang kailangan ng kwarta? Tas kamay. Ayun, no? Pupunta sa service. Dito ba dito? Dito ba dito? Pwede kang mahirap. Ayun, no? Si Brother Lito, ang ganda ng bihis niya. Tinip ko pa, no? Mamaya, wag ka magpadala yung uwi, ha? Maganda bihis, ha? You know, you think. Hindi yan ang tulong. Iyahanap ka ng physical eh. Sabi sa Psalms 121 verses 1 to 2, where does my help comes from? Saan nagmumula ang totoong tulong? My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. So saan daw magmumula ang tulong natin? Gano'ng ang kalakihan? Magmumula yan sa Diyos na may-ari gumawa ng langit at lupa. I'm afraid. I want to die of a friend. Hello, my friend. Ayun ang help mo, si Lord. Sabi mo si Lord. Psalms 46 verse 1, God is our refuge and strength and ever-present help in trouble. Alam niyo, may mga iba maglalapit ka, nagtatago, di ba? Sabi mo, wala ako, pumunta sa akin yan, wala. Ay, sunod, hindi ka magtataguan. Pag tumawag ka kay Lord, anong sabi ng Biblia? He is an ever-present help in times of your trouble. Kung kailan mo kailangan, dadating ang tulong ng Diyos sa'yo. Amen. Dadating ang tulong. Hindi yung kung kailan ka nangihingi ng tulong, next year na kita tutulungan, anak, next year. Sino kailangan ng tulong ngayon ng Panginoon? Sino kailangan ng tulong ng Diyos? Darating ang tulong ng Panginoon kung kailan natin kailangan. That's the power of God. Amen. Ang tulong ng Lord, hindi tulig dahil ano? Hindi. Kung kailan mo kailangan, nandun ang tulong ng Diyos. Amen. So kung kailangan mo ng tulong, dyan ang tulong ng Lord. Kung sa tao ang hihingi ng tulong, baka out of town, sorry ka. Pero pag sa Lord ka humingi ng tulong, ever-present. Palaging present si Lord para tulungan ka. Kahit nakaupo ka nga dyan tinutulungan ka na ng ating Diyos. Amen! Amen! Napakabuti ng ating Panginoon. The fifth thing is the power to give power and strength. May kapangyarihan ng Diyos na magbigay din sa atin ng kapangyarihan at ng lakas. So kung ikaw ay naglulupay-pay ngayon, kapatid, ano man ang ikinalulupay-pay mo, the power of God can give you empowerment. Palalakasin ka ng Diyos. Di ba minsan, yung iba sa atin, dumadaan tayo sa pagsubok. Sino dito yung dumaan na sa napakatinding pagsubok? Yung halos ikabuang mo na. Ba't hindi ka pa rin nabuang ngayon? Hindi ba? O baka naman drooling ka dyan. You know, the power of God has that power to give us power also. Wow. May kapangyarihan ng Diyos na bigyan ka rin ng kapangyarihan at kalakasan. Para kung ikaw ay naglulupay-pay ngayon, paglabas mo dito, ikaw ay malakas at pinalakas ka ng Diyos. Amen. Hindi yung maten ka dito, lupay-pay. Pag uwi mo, lupay-pay pa rin. Walang kapangyarihan doon, hindi ba?
Namatay naman ako kaya ano naman nangyari sa akin sa service, pastora, kaya umuwi din akong lobay pa. Kasi naman, aaten ka, natutulog ka naman. Ay talagang walang mangyayari sa'yo. Sayang ang bihis mo, te. Kuya. Aga-aga, tutulog na naman. Shadow. Aga-aga pa. Di man siesta, hindi mo pa pinahapon. Pag pumunta ka dito, bukas mo ang lahat ng senses mo para tumanggap ka kay Lord. Pag pumunta ka nga dito, yung damay yung puso mo Dapat habang magbibihis ka, Lord, alam ko, meron akong tatanggapin sa'yo. Alam ko, Lord, pag pumunta ako sa 10:30 service, palabas ko ng pagpapalain ng Diyos. That's the confidence you have about the power of God to change something in your life. Pero kung pupunta ka dito, ay, nabad ka na yan, nagbibihis na yan, alas 11 ako. Kasi ako nangyayari. Ano ba pinakapangit ang loob kong damit dito? Ayan, may suot na. Ay, nako, 11 o'clock. Wala kasing taxi. Wala kang taxi pala. Wala ka pressure. Walang ka-excite. Alam niyo, I always toy this idea on my mind. No? Mayaman tong isip na ito Minsan iniisip ko, Lord, ano kaya? Kung sa bawat Sunday celebration, nagpapamudmud ka ng 1,000,000. Malagay ko Lunes pala, punong-puno na to. 1,000,000. Tsura na may stampede dito. Ako mauna! 1,000,000. Dito, laki-laki na ng pinto natin May nakikita pa ako naglalakad, alas 12 na. Pa-closing. Tatawa-tawa kayo. Pa-closing prayer na ng pastor. Walang ka-pressure. At pag umabot, in Jesus' name, amen. Pabalik lang din siya. Ang bihira. Alam niyo, if only we have that expectation that the power of God can change us. Gabi pa lang, alam niyo sa totoo, kahit hindi pa pumapasok ang paa mo dito, meron ang ginagawa ang Diyos sa buhay mo. Hallelujah! If you have that expectation and belief that God will, He will. Yung iba nandito na sa loob skeptic pa sana na. Siguro. Ay, naku, hindi ko type yung preach. Si Pastor, pag yan ang nagtuturo. Gusto ko sana si Bishop Jonathan Sebastian. Kasi pag si Bishop Jonathan Sebastian ang nasa pulpit, grabe kapangyarihan ng Diyos. Pag si Pastor Vic Sebastian, ano niya mga bless ako ka. Naantayin niyo pag si Joshua Sebastian ang nag-preach dito. Magbiyak yung pulpito na yan. Sa kapangyarihan ng Diyos. Doesn't matter who resides in this pulpit. What matters is your heart to receive from the Lord. Si Lord ba gumagamit ng asno para kumausap ng tao? Pag hindi ka nga nagpuri, sabi sa Psalms, the rock will take your place. Magpupuri ang mga bato o ayaw magpapagpuri ngayon. But if you come here with that great expectation that God will do something, I tell you, kahit nakaupo ka dyan, may ginagawa na ang Diyos sa buhay mo. Hallelujah! He has that power to give power and strength. Psalm 68 verse 35. So yung mga bago natin dito, na mga kaibigan, yung mga first time natin na
nakasama ngayon, pwede mo ba itaas ang kamay ng ating mga bago, yung mga unang pagkakataon? Wow! Itaas na ba? Palakpakan naman po natin. I pray that God will touch your life. And you will, get out of this hole a changed person. May ginawa ang Diyos sa buhay mo. You will not be the same. Hindi sayang ang punta mo. Amen? Because of the power of God. Amen. The sixth and the last is the power to perform miracles. Kapangyarihan na gumawa ng mga himala. Mga nakapanood dyan, ang lumang-lumang pelikula. Wala. Sabi niya yun. Pero kay Lord, maraming himala. Hindi nauubos ang himala ng Diyos. Ang napuputput lang, yung paniniwala natin that He will do it. Kaya walang himala. Even Jesus went to His town. Nalungkot siya, hindi rin siya makaperform ng miracle. Gusto niya maghimala. Bakit? Because of the unbelief of the people. Walang naniniwala that He will do it. I pray that today in this congregation, may gawing himala ang Panginoon. And He will not see hardened hearts, calloused hearts, mga matitigas na puso, ano magagawin niya na? The Lord is not moved by your situation. Maawa bang Lord? Kawawa naman yung anak ko. Ang dami nung pinagdudusahan ng anak ko. No, He is not moved. Kung gaano kakaproblemado, He is moved by your faith. Tinitingnan ng Diyos ang pananampalataya natin ngayon. Tinitingnan niya, ini-scan niya ang mga nandito sa 10:30 service. Sino ba dito ang buong-buo ang pananampalataya na kaya kong gumawa ng himala sa buhay niya ngayon? Amen. If you have that faith, then He will. The power to perform miracles. Psalm 77 verse 14, You are the God who performs miracles. Ikaw ang Diyos na gumagawa ng mga himala. You display your power among the people. And by the way, gusto kong sabihin sa inyo, the Lord is not discreet about miracles. Ay, siguro sila pag naghihimala, yung tagulang, Hindi. He wants to display His power to attest that He is alive, buhay ang Diyos. That's why when God performs miracle, gusto niya na ipakita sa atin na mayroon siyang ginawa at siya ay buhay at ang kapangyarihan ng Diyos is at work in our midst. Hindi siya patago na walang makakaalam. Hindi, gusto niyang ipaalam sa atin ngayon that He can do and perform miracles in your life today. Miracles are manifestation of God's power in our lives. Pag nakakaranas tayo ng mga himala na nagbubuo lalo sa ating mga buhay, aba, ito talagang merong Diyos. Naalala ko doon last Tuesday na share ko ito sa aming cell group with Pastor Vicky. May story yung aking iPhone Yan talaga himala. That was like last year yata or early this year. Yung aking iPhone ay nawala. That was Friday. Ako po ay pumunta sa coaching ng mga pastor sa Payatas together with Sister Jenny, si Brother Danny Piata, ay kasama ng panahon na yun. Brother Boy. At bago nila ako sunduin, I was having lunch with Pastor Lerma. At dahil alam ko na dyan na sila, susunduin na nila ako, ay madaling-madaling ko lang tapusin ang aking lunch. At yung telepono ko na nakalapag sa table. Niremind pa sa akin ni Pastor Lerma, ay Weng, baka maiwan mo yung telepono mo. So, I grabbed my phone, put it in my pocket, umalis na kami, pumunta ng Payatas. And during that time, ako'y nagpo-coach sa mga pastors na ito. I was so conscious na yung telepono ko ay nasa bulsa ko at hindi ko na i-silent mode. So conscious ako na baka mag-ring, ako nagsasalita. Siyempre, madidistract ako. So palagi kong kinakapa. So pagkatapos ng coaching, umuwi na kami dito, hinatid ako. At siyempre, medyo gabi na yon, kaya naalala ko may text ang aking asawa kasi magpapasundo na po ako sa kanya. And to my surprise, wala ang telepono. Nasaan ang telepono?
Dilim. So, hanap ako ng hanap. Punta ako ng siya, punta ako sa kung saan-saan na inaalala kong pinuntahan ko that day, pero wala talaga akong makita. So, medyo nagpapanik-panik na ako niyan. So, sabi ko sa mga kasamahan ko sa opisina, i-ring nyo naman yung phone ko kasi alam ko hindi naka-silent eh. Conscious nga ako kanina na nung time na yun na hindi siya naka-silent. So, sige na, i-ring nyo yung phone ko. So, nagkahalinhinan si Pastora Marie, Sister Pablita, Sister Marvin. Pibig, walang sumasagot. Pibig, naku, ano ba yun? Naku, sayang. Alam mo, tinatakot ako. Alam mo, hindi na yun ibabalik kasi iPhone yun eh. So, tinawagan ko rin si Sister Jenny. Jenny, pakitingin mo naman sa kotse. Baka nalaglag mo doon kasi nasa bulsa ko doon. Tawag naman si Sister Jenny. Pastora, wala ako. Binalipod na nga. Pinatumba-tumba na nga nila yung kanilang mga upuan para makita ko nasa wala ako. Ay, ganun ba? So, medyo gumagabi na yun. Yan, nanghihinayang na ako kasi parang, I know, na baka nawala na siya. Hindi na siya makita. So anyway, I was really hoping na may tatawag sa akin. Ay, nakita na. Pero gabi na, wala pa rin. So, uwi na po ako sa aming bahay. No? And at the time, I rushed to the restroom. At pagbukas ko ng ilaw, meron akong napansin ang nag-i-spark sa aming hagdanan. Sa gawin pa mataas. Ano ba kaya yun? So, pinunta ko sapatos na itim na rubber shoes ng aking anak. At alam niyo ba, nakasuksok sa loob ang telepono ni Pastora May. Naunang umuwi siya. Ambi. Palakpakan niyo naman ako. So, nanginginig ako. Ito makiyat pa, ha? Nanginginig ako. Nandito to. I was really thinking, paano ito napunta dito? Hindi naman ako doon umuwi ito. And besides, dala-dala ko. Inuupo ako talaga nanginginig ng lalamig. And really, that time, as a witness, no, to the power of God. Sabi ko, hindi ko ma-explain ko paano. Of course, you have to contact all the people na kinontak ko. No? Baka hanggang ngayon, naghahanap pa sila. Hindi nila alam, may umuwi na pala mag-isa. Diba, no? So, sabi ko, Lord, thank you so much, Lord, kasi that is a gift from my husband. So, syempre, alam ko, nakakahiya na mag-iwala ako, baka hindi na ako regaluhan ulit. Ayun, thank you. Nakuha niya naman, mabuti naman. Diba? So, I was really in awe of the power of God. Sabi ko, Lord, paano ko ba ito i-testify? Wala ba talaga maniniwala sa akin? Paano nangyari yun? Tiyatanong nga, baka naman nakalimutan mo sa bahay? Si Pastora Lerma, pinag-test, hindi nandun sa lunch table natin. Hinabol niya pa eh. And it was there. So sabi ko lang, kesa mabuang ako sa kakaisip kung paano ito umuwi. I rest my case. Basta ang mahalaga, I am a witness to the power of God in my life. Kaya ano lang yung, ay dilalo ng buhay, di ba't mas mahalaga naman ang buhay natin kaysa sa Diyos? Di ba't mas mahalaga ka naman kaysa sa telepono? But the power of God is a good. Nalala ko yung nanay ko, there was also an occasion that, meron siyang nakita sa Calamba medical doctor sa mga bukol-bukol sa kanyang tiyan. And she has to be brought here in Quezon City dahil kailangan na sa CT scan to really confirm kung gaano kalaki. Confirm lang kung gaano kalaki. Ibig sabihin, kino-confirm nila na meron. So lang na makita gaano kalaki. So she was brought here by my sister several years ago, and then we're able to really see the power of God. Nandun kami ng nanay ko sa lobby. Habang yung dalawa kong kapatid ay talagang nag-set pa ng appointment dun sa doctor, no, para again for another check-up and possible recommendation for the scan. Ay mahal naman ang scan, hindi po ba? Nakakatuwa ang mga presyo niya. So habang nandun kami, anak dito, pinapakapa niya sa akin, dito, anak dito, anak. And nag-arise sa akin yung matinding galit. Nagalit ko ako. I don't know where it came from, but nagalit ako sa aking spirit. Bakit may ganito ang nanay ko? I'm serving the Lord. So I was there in the lobby with her. Nandun po kami sa lobby. Nagsisigaw po ako doon, in the name of Jesus! Lumayas ka! Mga bukong! Sinungaling ka! I demand this body to be reconciled to the word of God. Nagalagay nila nasa lobby ng mga busy. Alakas-takas ng
ng boses ni Pastora. Diba? Kaya lang, nanay ko ito eh. Bakit ba? So I was not even conscious of that time, And then finally, tara na, the emotion does, dinala siya dun sa doktor. Maya-maya, pinauwi na siya ng doktor. Wala naman mo kayong bukol na, pinapakapa, kinestesya, wala, nawala. Hindi ko nga matandaan, may ko ba sumagot ng lunch nun? Hindi siya sumagot ng lunch. Di ba hindi sumagot ng lunch? Lunch ka. Sa tuwa namin dahil sinagip kami ng Lord sa napakamahal na sinisyan. At syempre, alam namin that our mother was made well. That is the power of God. Amen. And He can do it. Pwede po nang gawin yun sa bawat isa sa atin, not just to a selected few. Hindi po. God can do it and He wants to manifest His power and His power at work in our lives. Ngayon po umagang ito, kayo ba ay nagnanasang makaranas ng kapangyarihan ng Diyos sa inyong mga buhay? Sino dito gusto na maranas ng kapangyarihan ng Diyos? Ay, di ba wala naman ako masyadong critical na sitwasyon, Pastor Owen. Hindi din critical. So probably somebody in our family member who needed the touch of God. Wow, ba't hihintay mo mag-critical ka pa bago mo ranasin ang kapangyarihan ng Diyos? Pero if you're skeptic, if you're thinking, ay siguro sa'yo lang yan nangyari, sa akin hindi. Anong reminder sa atin in the book of Romans chapter 5 verse 7? For those who live according to the flesh, set their minds on the things of the flesh. But those who live according to the Spirit, the things of the Spirit. For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. So verse 7, this is what I wanted to emphasize sa inyo. Because the carnal mind is enmity against God, for it is not subject to the law of God, nor indeed can be. So sa isip nating carnal, natural, ay laging kalaban ng kapangyarihan ng Diyos. Paano mangyayari yan? Hindi na ako gagaling. Sabi ng doktor, carnal. Anong sabi dito? To be carnally minded is death. If you cannot believe for the supernatural power of God, mamamatay ka na. Dahil ang karnal nating isip ay laging lumalaban sa katotohanan ng salita ng Diyos. Sabi ng natural, hindi na pwede. Maigli na ang buhay mo. Mamamatay ka na. Pero if you go above and believe for the power of God operating in your life, kaya ng Panginoon na i-extend ka sa pinakamahabang buhay na pwede niyang ibigay sa iyo. Amen! If you believe that, He can do that. Siguro hindi yun nangyayari sa akin. Carnal. To be carnally minded. Ikaw lang nagsasabi nun eh. Ang salita ng Diyos is testifying differently from your opinion. Reserve your opinion. Ang mahalaga, maniwala ka sa kapangyarihan ng Diyos sa buhay. Amen. And mind you, the power of God is real. And it is at work. Totoo at gumagana ang kapangyarihan ng Diyos sa ating mga buhay. So let's start on the supernatural. Doon tayo kumonekta sa kapangyarihan ng Diyos. Amen?